Let's start na siguro, no? So, kapag may question, same lang din, no? Kapag may question, magtanong lang din, no? Unmute, ganun lang, okay? So, chapter 3 is all about related Philippine laws affecting children, no? So, first is PD 603. So, hindi na bago, no? Sa kaalaman natin yung PD 603 na yan. Nababanggit natin siya nung mga nakaraang lesson pa, no? So, sabi rito, PD 603 is known as the Child and Youth Welfare Code, no? So, first approved yan nung December 10, 1974 and nagtook effect siya on June 10, 1975. So, yan yung naging kauna-unahang batas na meron tayo patungkol sa mga bata, no? Tapos, nagkaroon na lang nung 9344 and other amendments, kaya nagkaroon ng mga bagong batas. Pero, ito yung pinakauna, no? So, next natin is Republic Act 6809. So, na-discuss na rin natin yan last time, no? Sabi natin, ang Republic Act 6809, yan yung nag-lowers, di ba? Yan yung nagpababa ng age of majority na from 21 years old before, ngayon is 18 years of age na lang, no? So, yun yung Republic Act 6809. Then, next natin is Republic Act 9344 naman tayo. So, sa Republic Act 9344 naman, it is known as the Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Okay. So, yun nga, sabi nga natin, dati PD 603 lang, then nagkaroon ng bago, 9344, na kung saan dito natin malalaman kung paano tratuhin, no, yung mga CICL na tinatawag natin. Kasi sabi nga natin, kung sa adult, meron tayong criminal justice system. Pagdating naman sa mga minors is meron tayong juvenile justice system na tinatawag. So, na-approve yan noong April 28, 2006. Okay? Then, another is Republic Act 10630. It is an act strengthening the juvenile justice system in the Philippines, amending for the purpose of the Republic Act 9344. So, uulitin natin, di ba? Pag sinabi nating in-amend ng isang batas, yung isang batas, meron lang mga certain sections or provisions na binago dun sa lumang batas, no? So, ganun ang ginawa ni RA 10630 kay 9344. Okay? So, this law amended the title of the Republic Act 9344 into an act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system, which creates the Juvenile Justice and Welfare Council under the Department of Social Welfare and Development. So makikita natin diyan na yung juvenile justice ang nagma-manage diyan or ang administrator niyan is ang ating DSWD. Okay? Then another law is yung Republic Act 9262. So mamaya elaborate natin kung ano ba yung nilalaman ng Republic Act 9262 na yan, no? So yan yung tinatawag nating Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, no? So yan yung VAUC na tinatawag natin. So usually ito yung mga kinakaso kapag may isang tao na nanakit doon sa isang kababaihan or doon sa kanyang or doon sa mga bata, no? Yan yung usually na kinakaso. And another is yung Republic Act 7610. So, yung 7610, baka next meeting na natin yan may elaborate kung ano yan, no? So, this act shall be known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Okay, so special protection yan para sa mga bata na kung saan yung mga inaabuso, 'di ba, ine-exploit
or yung mga bata na nade-discriminate. So yan naman yung law natin dito sa Pilipinas na nagpoprotekta sa kanila. And Republic Act 8369 or yung tinatawag natin na the law that established the family court. Okay? So, ano ba yung family court na tinatawag natin, no? So, ang family court is ano 'yan, no? Isa yang special court, no? Unlike dun sa mga sa municipal trial court, sa regional trial court, hindi kung anong krimen lang yung dinadala dito sa mga family court. So, ano ba yung mga jurisdiction? Ano ba yung jurisdiction ng family court? So, nandyan yung mga criminal cases na kung saan involved yung mga 18 years old, no? Yung mga CICL. So, diyan dinidinig sa family court. Then, yung mga petition para sa guardianship or custody ng isang bata, diyan din sa family court yan. For example, may mag-asawa, di ba? So, naghiwalay sila. Then, pinag-aagawan nila yung custody ng kanilang anak. So, dyan sila sa family court lalapit para madesisyonan kung kanino custody mapupunta yung bata. Then also, yung mga complaints para sa annulment ng kanilang marriage, dyan din dinadala. And mga kaso na related sa marital status, dyan din. Pati rin sa marital property, no? Halimbawa, nagkakaroon na sila ng problema dun sa properties nila dahil naghiwalay sila, ganyan. So, sakop din yan ng family court. Okay? Then, Republic Act 8552 naman. So, it is an act establishing the rules and policies on domestic adoption of Filipino children, or also known as Domestic Adoption Act of 1998, no? So, ito yung batas na kung saan nandito, no, nakalagay dito kung sino yung pwedeng umampon sa isang bata, no? So, akala kasi natin before, 'di ba, kapag may aamponin ka, verbal lang, no? Okay na. Hindi pala gano'n, no? So, may legitimate na process para sa adoption, no? So, may mga papers, may mga requirements, may mga characteristics dapat yung adoptee na tinatawag para makapag-adopt siya ng isang bata. So, sa mga susunod, madi-discuss din natin yan. Then, Republic Act 8043 naman, ganun din, law on adoption din. Pero ang pinagkaiba, dun sa 8552, yan yung pag-adopt ng Filipino children sa Pilipinas. Pero ito naman is inter-country adoption. So halimbawa, nasa ibang bansa ka, Pilipino yan guys, no, typo lang na. So nasa ibang bansa ka, then gusto mong mag-ampon ng Filipinong bata. Okay? So, etong batas na to ang nagre-regulate dun sa ganoong process. Okay? Then, Republic Act 6972, Barangay Level Development and Protection of Children Act. So, ito yung batas na nag-create ng tinatawag nating daycare center sa bawat barangay, no? So, before, ang daycare center, bago mag-grade 1, dyan lang dati, no? Inabutan ko pa yan na hindi pa uso nung time namin yung pupunta ka talaga para mag-aral ng preparatory, kinder, or gano'n, no? So, dito lang yon, no? Sa daycare center, then mag-grade 1 na. So, ano bang meron sa daycare center? So, gano'n lang din. Parang nag-aaral din. Then, may mga, ano pa yan, no? May feeding programs, ganyan. Okay? So, yan. Then, Republic Act 9255, an act allowing illegitimate children to use the surname of their father, amending purpose Article 176 of Executive Order 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. So, etong Republic Act 9255,
55 naman, ito yung batas na kung saan inaalaw, no? Or pinapayagan na yung mga illegitimate children para gamitin yung apelido nung kanilang tatay. No? So, ulitin natin. Paano ba natin masasabi na illegitimate ang isang bata? 'Di ba? So, yung iba akala pag sinabing illegitimate, anak sa labas, 'di ba? Yung bastardo na tinatawag, anak sa ibang babae, anak sa kabit, ganon. Pero hindi 'yon yung tinutukoy natin sa illegitimate child or illegitimate children. Pag sinabi nating illegitimate children, it means ipinanganak ka nang hindi pa kasal yung magulang mo. Okay? So, yun yung illegitimate child or children. So, ibig sabihin, dahil dito sa... Okay, may question? Hindi daw po makapasok sa clinic yung iba po. Connected ako daw po. Hindi na maka... Hindi po makapasok po sa... Bakit? Puno na ba? Daw po sir, can't connect to the call. Try nila na code lang yung i-ano nila. Kasi nag-subscribe. Nag-premium pa ako para lang maano eh. Okay, sige, teka lang. Try ko, ha? Wait lang guys ha. Try ko lang mag-open ng another Gmeet link tapos pa-send na lang sa kanila. Wait lang. Hello guys. Hello guys, pasuyo ako. Pa-send yung isang link na yan dun sa sa mga classmate nyo. Thank you. Naririnig ako? Yes sir, hindi po. Okay, sige. Pasuyo na lang yung isang link na yan, no? Ba't nandiyan ka, Che? Mas sa kabila, mag-isa mo lang. Asan na iba?
Ayan. Hello. Okay, thank you. So, pasabi na lang kapag may mag-join ulit ha. No? So, continue tayo guys. Republic Act 9255, ayun nga. Sabi nga dyan na yung mga illegitimate children, pwede nilang gamitin yung surname nung kanilang tatay, no? Doon sa kanilang mga birth certificate. Okay? So, yan. Then, sa Republic Act 9523, sabi rito, an act requiring certification of the DSWD to declare a child legally available for adoption as a prerequisite for adoption proceedings, amending for this purpose certain provisions of Republic Act 8552, otherwise known as the Domestic Adoption Act of 1998, and sa Republic Act 8043, otherwise known as the Inter-Country Adoption Act. Okay? So, sinasabi dyan na etong Republic Act 9523, may inamend siya dun sa 8043 tsaka 8552, na kung saan dahil dito sa 9523, sinasabi na required na magkaroon ng certification from the DSWD na ang isang bata is legally available siya for adoption, no? So, ibig sabihin, dadaan na talaga sa DSWD, no? Then, otherwise, and then Presidential Decree number 603, otherwise known as Child and Youth Welfare Code. So, may na-amend din doon and for other purposes. Okay? Diskitado. Pasuyo ako ng mic mo. Thank you. Then, next topic natin is salient features of PD 603. No? So, ibig sabihin, ito yung mga important matters na need nating malaman sa PD 603. No? Okay, so first, we have the dependent child. No? So, paano ba natin masasabi na dependent child? No? So, sabi rito, one who is without a parent, guardian, or custodian. Kapag ang bata daw, walang magulang, walang guardian, walang nag-aalaga sa kanya. O kaya naman daw, one whose parents, guardians, or other custodian for good cause desires to be relieved of his care and custody and is dependent upon the public for support. O kaya naman may magulang siya, 'di ba? May guardian siya, may custodian siya. Pero hindi maayos yung pakikitungo sa kanya. So ang nangyari is nirelieve na lang niya, no? Or umalis na lang siya doon and dependent na lang siya sa public support para mabuhay. It means dependent child ang bata na yon. Okay? Then, number 2 naman, abandoned child. Sa abandoned child naman,
one who has no proper parental care, no? So hindi inaalagaan ng magulang or ng kanyang guardian, or whose parents or guardian have deserted him from a period of at least 6 continuous months, no? So ibig sabihin abandoned child ang tawag kapag ang isang bata ay inabandona ng kanyang magulang sa loob ng 6 months, no? Kapag 6 months na pinababayaan ng magulang yung bata na yan, considered na yan na abandoned child, no? So according to PD 603. Pero sabi nga natin kanina, yung Republic Act 9523 may binago din siya sa PD 603. So ang binago niya is itong definition ng abandoned child, no? So according to 9523, ang abandoned child ngayon is at least 3 months lamang, no? So kapag 3 months continuous na pinabayaan na yan ng magulang, considered na yan as abandoned child. Okay? Then, meron tayong tinatawag na foundling, no? Foundling means an infant that has been abandoned by its parent and is discovered and cared for by others. Okay, so eto naman yung mga bata na halimbawa yung mga kapapanganak lang, iniiwan sa kung saan, sa simbahan, yung iba nga sa may basurahan pa, ganyan, di ba? Yung mga mostly dyan, mga kabataan yung magulang niyan, no? So hindi alam kung paano bubuhayin yung bata, kaya ganyan yung ginagawa. Itinatapon kung saan. Then, so yung mga infant na yon is considered as foundling. Okay? Then, pangatlo, may tinatawag tayong neglected child. Neglected child refers to a child whose basic needs have been deliberately unattended. Ibig sabihin, sinadya, no? Kaya neglected, pinabayaan ng magulang. Okay? So, tamang nakatira pa rin yung magulang, halimbawa, nakatira pa rin yung bata dun sa bahay ng magulang, pero ang ginagawa, pinapabayaan na, no? Kulang na sa aruga, kumbaga. Okay? So, sabi rito, kapag hindi na daw attended yung kanilang pangangailangan sa loob ng 3 continuous months, considered as neglected child na yung mga yan. Then, ang neglected child ay may dalawang klase yan, no? So, una, physical neglect. May nangyayaring physical neglect. So, ang neglect daw, no, ang pag-neglect sa bata, dalawang klase. Una, physical neglect. It means the child is malnourished, ill-clad, sakitin, no? Without proper shelter, yung sa lansangan na lang nakatira. And a child is unattended when left by himself or herself without proper provisions or without proper supervisions, no? So as in hindi na talaga binantayan yung anak nila, no? Then letter B, there is emotional neglect naman daw when the child is maltreated, minamaltrato, yung iba nire-rape, inaakit, 'di ba? Yung iba binebenta pa, binubugaw yung anak. Yung iba bata pa lang pinagtatrabaho na, 'di ba? So pinagtatrabaho kahit na hindi daw conducive sa bata, hindi maganda yung kalusugan ng bata, hinahayaang pagtrabahuhin. O kaya naman hinahayaan mo yung anak mo na maging pulubi, 'di ba? Maging pulubi sa lansangan. O kaya naman kapag ang bata daw ay nasa moral danger, no? Ayan, exposed sa gambling, sa prostitution, and sa iba't ibang klase ng bisyo. So yun yung tinatawag nating emotional neglect. Okay? So ibig sabihin, para masabi na neglected child ang isang bata, pwedeng physical neglect yung mangyari or emotional neglect, no? So hindi lang physical, okay? Then, Article 168 tayo. So, mentally retarded
children. So meron tayong tinatawag na mentally retarded children. So mentally retarded children are, ito yung mga katangian nila, socially incompetent. Ibig sabihin, hindi nila kayang makipagsalamuha sa mga tao. Socially inadequate, occupationally incompetent, di ba? Hindi rin makapagtrabaho. Then also, hindi nila kayang i-manage yung sariling nangyayari, yung nangyayari sa sarili nila. Then, mentally subnormal, alam mong may problema sa pag-iisip, retarded intellectually from birth or early age, as in kulang talaga, no? Simula pagkapanganak or during early age niya, below normal talaga yung brain capacity niya. Then number 4, retarded at maturity. So yung iba naman is nagkakaroon ng problema sa pag-iisip during maturity age na, no? So during puberty, ganyan. Then number 5, mentally deficient as a result of constitutional origin through hereditary or disease. So 'di ba sabi nga natin nung nakaraan, pwedeng namamana yung mga sakit na ganyan, 'di ba? Then number 6, essentially incurable, no? So merong mga sakit na hindi na talaga, sakit sa pag-iisip na hindi na talaga nagagamot. Then meron tayong tinatawag na classification ng mental retardation, no? So una, yung tinatawag nating custodial group. So sa custodial group, ang mga members diyan is severely, no? Kumbaga parang ito yung pinaka mahina yung pag-iisip, no? So hindi naman natin gagamitin yung term na bobo, di ba? So pinaka mahina yung pag-iisip, kumbaga. So ang IQ lang daw nila is hanggang 25 lamang yung IQ, di ba? Then meron din tayong tinatawag na trainable group. Sa trainable group naman, yung members naman dito is ang IQ nila 25 to 50. Then sabi rin dito, one who belongs to this group shows a mental level and rate of development which is 1/4 to 1/2 that of the average child. It is unable to acquire higher academic skills but can usually acquire the basic skills for living to a reasonable degree, no? So ibig sabihin, halimbawa 10 years old na siya, pero yung isip niya around 5 to 3 years old lang, no? So ganon siya, ganon kalit yung development ng kanyang brain. Okay, so sabi rito, nahihirapan sila academic skills, halimbawa sa mathematics, ganyan. Pero kaya naman silang turuan ng mga basics skills para mabuhay. Halimbawa, kumain, ganyan, no? So marunong naman silang kumain ng sarili nila. Okay? Then sa educable group, this group's IQ ranges from 50 to 75 naman. And the intellectual development is approximately 1/2 to 3/4 of that expected of a normal child of the same chronological age. Many of the educable retardates may reach 5th or 6th grade educational level and can develop occupational skills which may result in partial or complete economic independence in adulthood. So ito, mas matalino naman to ng konti, no? So ang IQ ay 50 to 75. Then, kaya naman nila makaabot ng grade 5 hanggang grade 6, no? So makakatapos naman siya ng elementary. Kaya niya pang aralin yung mga ganon. Then, tungkol naman sa mga occupational skills, pwede naman, no? Nakakapagtrabaho naman sila. Naturuan naman sila. Halimbawa, yung sa mga laborer, ganyan, no? So kaya naman nila 'yon, no? So, yun ang educable group. Then borderline or low normal group. This is the highest group of mentally retarded with IQs from 75 to 89. The members of this classification are only slightly retarded and they can usually get by
in regular classes if they receive some extra help, guidance, and consideration. Okay? So, ibig sabihin, ito yung sa below normal lang sila. Okay? No, kumbaga kaya naman daw nilang makasabay sa pag-aaral, pero kinakailangan lang ng extra tulong. Halimbawa, yung mga nasa normal na IQ, isang paliwanag lang, 'di ba, nakukuha na agad. So sa kanila, pwedeng pangalawang paliwanag ang kailangan or hanggang ikatlo, no? So ano sa tingin nyo? Merong dyan ganyan sa inyo? Ha? Meron ba? Baka mamaya meron tayong ganyan, no? So ano ba, kapag may ganyan, kailangan ng extra help. Pero sa tingin ko, ano ba, meron ba o wala naman? Sa tingin nyo? Wala? Okay, so wala naman siguro, no? Tamad lang talaga, no? Asa lang talaga tayo dun sa mga katabi, lalo na kapag exam, di ba? So, ayan na, baka mamaya kakaasa natin dun sa mga tao sa paligid natin, no? Mapunta na kayo dyan sa apat na yan, ha? Okay? So, next discussion natin is about idiot, imbecile, and insane, no? So, familiar tayo dito sa mga word na to, di ba? Doon sa criminal law, nababanggit yung imbecile and insane pagdating doon sa exempting ba? Tama ba ako? Exempting circumstances ba yan? O justifying exempting? Tama, okay? So, punta muna tayo sa idiot. Okay? So, idiot is offensive term, no? So, nakaka-offense talaga yan, di ba? Offensive. Nakaka-offend, di ba? So, offensive term in a now disused classification system for somebody with an IQ of about 25 or under and a mental age of less than 3 years. So, ibig sabihin, kapag may IQ ka pala na 25, ang katumbas lamang ng isip mo ay hanggang pang 3 years old, no? So, saan pasok yan kanina? Saang classification yan? Ano yung unang classification natin kanina? Okay, so pasok sa custodial kasi 25, no? So, para hindi offensive, no? Para hindi offensive, hindi natin gagamitin yung word na idiot, no? Ay, custodial ka pala, no? Pasok ka pala sa custodial group, no? So, pwede nating asarin yung mga nasa paligid natin nang hindi nakaka-offend, no? Lalo na kung hindi nila alam kung ano yung meaning ng mga custodial na yan. Then, next natin is imbecile naman. So, sa imbecile, former classification system, pasok pa rin to dun sa dating classification. Somebody with an IQ between 25 and 50. So, saan classification siya pasok? Doon sa binanggit natin kanina. Sa trainable. No, trainable naman. And ang mental age niya is between 3 to 7 years old. Okay. Then sa insane, iba naman ang insane. Bakit? Sabi rito, lacking reasonable thought, showing a complete lack of reason or foresight. As in, pag insane, as in wala talaga. No? So, hindi yan nakakapag-isip ng maayos. Hindi reasonable yung mga iniisip niyan. And also, hindi niya maisip kung ano yung outcome ng mga ginagawa niya. Okay, so ganoon kapag insane. Then, Article 170, meron tayong tinatawag na physically handicapped children. So, sa physically handicapped children, sabi rito, are those who are crippled, no? So, ito yung mga PWD, no? Kung iisipin natin, no? Ayan, no? Mga crippled, deaf, mute, blind, otherwise defective, which restrict their means of action. Hindi sila makakilos or hindi sila makapag-communicate sa ibang tao. So, physically handicapped children yung mga yon. Then, meron din tayong tinatawag na emotionally disturbed children. Emotionally disturbed children are those who
although not afflicted with insanity or mental defect. So wala naman daw silang insanity or mental defect, no? Pero sabi rito, they are unable to maintain normal social relations with others and the community in general due to emotional problem or complexes. So, hindi naman mahina yung pag-iisip nila. Pero meron lamang silang problema, no? So hindi nila makontrol yung kanilang emotions, no? So kaya tawag sa kanila emotionally disturbed children. Okay? Then Article 172, mentally ill children. Mentally ill children are those with any behavioral disorder. So may problema, no, sa kanilang pag-uugali, whether functional or organic, which is of such a degree of severity as to require professional help or hospitalization. Kaya nga yung iba, 'di ba, nagkakaroon na ng kapag hindi na ma-handle ng mabuti is kinakailangan ng idala sa professional. Ibig sabihin, counseling, ganyan. So kung hindi pa rin kayang kunin sa counseling, ayun, dadali na sa mga asylum na tinatawag or dun sa mga mental hospital. Okay? So, tapos na tayo dun sa salient features ng PD 603. So, dito naman tayo sa important features naman ng Republic Act 9262. No? So, sa Republic Act 9262, violence against women and their children, it refers to any act or series of acts committed by any person. So, ibig sabihin, so pwedeng makasuhan ng violation ng Republic Act 9262 ang kahit sinong tao, no? Any person, no? Tapos ang ginawa niya sa babae na kung saan asawa niya, dati niyang asawa, o kaya naman dun sa kinakasama niyang babae, girlfriend niya, no? So basta meron daw sexual or dating relationship na kung saan meron silang anak, o kaya naman may anak yung dati mong kinakasama na hindi mo sariling anak, is sinaktan mo rin yon, pwede ka rin makasuhan dito sa violation of RA 9262, no? Or against her child, whether legitimate man daw or illegitimate, within or without family abode, no? Then which result in or is likely to result in physical, ayan, ito yung mga naging resulta nung ginawa mo, may physical, sexual, or psychological harm or suffering. O kaya naman, meron din tinatawag na economic abuse. So mamaya, didiscuss natin isa-isa yung mga term na yan, including threats such as such acts, battery, assault, coercion, harassment, arbitrary deprivation of liberty. It includes but is not limited to the following acts. So ito yung mga nabanggit natin kanina. So kapag sinabi nating physical violence, syempre tumutukoy yan dun sa physical na pananakit. Okay, yung pambubugbog. Pagsasabunot man yan, suntok, sipa, tadyak, kung ano man yung ginagawa mo na hindi maganda sa isang babae physically, physical violence. Then sa sexual violence naman, syempre, act that is sexual in nature committed against a woman or dun sa kanyang anak. So ito yon, no? Maaring rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, di ba? Yung panghihipo, treating a woman or her child as a sex object. Tinrato mo na lang bilang sex object yan. Making demeaning and sexually suggestive marks, no? Kung ano-ano yung mga sinasabi mong hindi maganda doon sa babae. Physically attacking the sexual parts of the victim's body. Baka mamaya kung ano-ano na yung pinapasok mo doon sa butas ng babae, di ba? Then forcing him or her to watch obscene publications and indecent shows.
No? Halimbawa, pinipilit mo na panoorin ng porn, di ba? Or pabasahin ng kung anong magazines na hindi maganda. Or forcing the woman or her child to do indecent acts and or make films, di ba? Inuutusan mo sila na gumawa ng hindi nila gusto. O kaya naman, makikipagtalik ka dun sa asawa mo na yon or dun sa anak ng asawa mo na yon, tapos videohan mo pa, di ba? O kaya naman, forcing the wife and mistress to live in the conjugal home. O halimbawa, may asawa ka, then may kabit ka, tapos pinatira mo sa iisang bahay, no? So considered as sexual violence din pala yon, no? Or sleep together in the same room with the abuser. Okay? Then, acts causing or attempting to cause the victim to engage in any sexual activity by force. Okay? So, pinipilit mo, no? Tinatakot mo, sasabihin mo, sasaktan mo kapag hindi niya ginawa yung mga yan. Okay? So, pasok din yan dyan. And then, physical or other harm or threat of physical or other harm or coercion, ginigipit mo, di ba? O kaya naman, prostituting the woman or child. So, binubugaw mo yung asawa mo at saka yung anak niya. Then, psychological violence naman tayo. So, it refers to acts or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering. So, hindi mo nga sinasaktan physically, pero nagdudulot ng emotional damage, 'di ba? So ito 'yon, no? Suffering of the victim such as but not limited to intimidation, lagi mong in-intimidate, hinaharas, stalking. Okay, stalking, 'di ba? Hiwalay na kayo halimbawa pero sinusundan mo pa rin yung dati mong asawa kung saan man siya magpunta, 'di ba? Then damage to property. So sa sobrang galit mo, sinira mo yung bahay ninyo, di ba? O kaya naman public ridicule or humiliation, pinapahiya mo siya sa ibang tao. Repeated verbal abuse, pinagsasalitaan ng kung ano-ano, and mental infidelity, di ba? Sasabihan mo ng kung ano, binibrainwash mo or parang ginagaslight, mga ganon, di ba? Then, it includes causing or allowing the victim to witness the physical or sexual or psychological abuse of a member of the family. So, psychological violence din yan. Halimbawa, yung asawa mo, hinayaan mo na panuurin ka lang na sinasaktan yung mga anak niya. Di ba? O kaya naman, nagsisex kayo nung asawa mo, tapos hinahayaan mong manood yung mga anak niya. No? So, considered pa rin yan as psychological violence. No? O kaya naman daw, witness pornography in any form or to witness abusive injury to pets. So, pinapanood mo sila na sinasaktan mo halimbawa yung mga hayop ninyo. Or to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody and or visitation of common children. O kaya naman gustong bisitahin ng asawa mo yung anak ninyo pero ayaw mong ipabisita. Okay? So, lahat ng yon is psychological violence. Then, sa economic abuse naman, no? So, it refers to acts that make or attempt to make a woman financially dependent, no? Ibig sabihin, economic abuse, no? Kumbaga, yung asawa mo, hindi mo binigyan ng tsansa na kumita ng sarili niyang pera. Hinayaan mo siya na maging dependent sa'yo. Gusto niyang magtrabaho pero ayaw mong pagtrabahuhin. Gusto mo kasi doon lang siya sa bahay, mag-alaga ng mga anak nyo, pagsilbihan ka. Ganon. So, economic abuse yon. Okay? O kaya naman, withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, business, or activity. So, yun nga yung sinabi ko kanina. Except in cases wherein the other
spouse or partner objects on valid, serious, and moral grounds as defined in Article 73 of the Family Code, no? So, kapag hindi mo hinayaan na kumita sa malinis na paraan yung asawa mo, tas gustong-gusto niya, economic abuse nga daw yon, no? Maliban na lang kung alam mo na sa hindi magandang paraan kumikita ng pera yung asawa mo, so hindi daw magiging economic abuse yun, no? So halimbawa, nalaman mo prostitute pala yan, di ba? So kaya hindi mo pinagtatrabaho kasi pagpupokpok pala yung trabaho niya. So ibig sabihin nun, kapag pinigilan mo siya doon, hindi yun considered as economic abuse. Okay? Then, deprivation or threat of deprivation of financial resources and the right to the use and enjoyment of the conjugal, community, or property owned in common, no? So, pinipigilan mo siya na gamitin yung mga kagamitan na considered as conjugal property. Kapag sinabi kasing conjugal property, guys, ito yung mga property na ibig sabihin hati kayo, no? Both pagmamay-ari nyo bilang mag-asawa. Okay? Then, destroying household property. So, yun nga, sinira mo yung bahay ninyo. O kaya naman, controlling the victim's own money or properties or solely controlling the conjugal money or properties. O kaya naman, hinayaan mo nga magtrabaho yung asawa mo. Pero at the end of the day, kinukuha mo yung sahod niya. Tapos wala kang binibigay sa kanya. Ikaw yung nagmamanage nung salary ng asawa mo. So, yun, economic abuse yun. O kaya naman, ikaw lang yung gumagamit dun sa mga conjugal money ninyo or sa conjugal properties ninyo. Okay? So, yun ang economic abuse. Then, meron tayong tinatawag na battery. No? So, battery, guys, hindi yan yung literal na battery. Okay? So, refers to an act of inflicting physical harm upon the woman or her child resulting to the physical and psychological or emotional distress. So, battery, it means ito yung pambubugbog. No? Pambubugbog mo dun sa asawa mo. Pero bago siya ma-considered as battery, kinakailangan paulit-ulit daw na nangyayari. No? Paulit-ulit na lang na nambubugbog. Then, number 3, meron tayong tinatawag na battered woman syndrome. Kung di ako nagkakamali, parang related ang battered woman syndrome sa isa dun sa mga Jemaa. Saan ba related tong battered woman syndrome sa Jemaa? Meron ba o wala? Na-discuss ba sa inyo yan? Hello? Wala ba? Ano, may nagtataas ba ng kamay? Hindi ko kasi nakikita eh. May sasagot ba dun sa tanong ko? Hello? Wala? Hindi familiar ang battered woman syndrome? Exempting ata yun, sir. Hindi ko rin masyadong sure. Okay. So, ayun nga, parang papasok sa exempting daw, no? So, pero, kinakailangan ma-prove na may battered woman syndrome na tinatawag, no? So, Justifying pala daw, sir, sabi ni Gaspar. okay, so exempting or justifying sa justifying. Okay. So sa justifying, considered daw as self-defense, no? So may mga cases na papasok siya sa justifying basta mapatunayan na battered woman siya. Ano ba yung battered woman? So yan yung palagi siyang binubugbog, no? Halimbawa, pag-uwi ng asawa, ganyan, no? So binubugbog lagi yung babae. Okay? Tapos isang gabi, di ba? Isang gabi, halimbawa, naisipan niya na lumaban, ganyan, no? So kapag napatunayan na battered woman syndrome siya is magre-reflect yun as
justifying circumstances. Okay? So, yun. Then, number 4 is stalking. Ayan, na-discuss ko naman na yan kanina. Diba? So, yan yung pagsunod-sunod. Diba? Stalker. Then, number 5, dating relationship. So, nabanggit natin to kanina, yung dating relationship. It means or it refers to a situation wherein the parties live as husband and wife, no? So, kapag sinabi nating may dating relationship, it means nagli-live-in sila. Okay? So, sabi dyan, the parties live as husband and wife without the benefit of marriage or are romantically involved over time and on a continuing basis before the course of the relationship, a casual acquaintance or ordinary socialization between two individuals in a business or social context is not a dating relationship. Okay, so kinakailangan para or ang ibig sabihin ng dating relationship dito is yun nga, no? So nag-live-in sila. Then sexual relation refers to a single sexual act which may or may not result in the bearing of a child, no? So yung sexual relation, it means may nangyari sa kanila, no? Nakapagtalik na sila, nakapag-sex sila. So yun yung tinutukoy kapag may sexual relation ang isang tao. Okay? Then children. So alam naman natin na ang children refers to those below 18 years of age. Okay? Pero sabi dito, ayun, no, meron or older, no, 18 years of age o kaya merong older but are incapable of taking care of themselves as defined under Republic Act 7610, no? So, ibig sabihin, generally, ang children talaga below 18. Pero, masasabi daw natin na children pa rin ang isang tao kahit na over 18 sila as long as hindi pa nila kayang pangalagaan yung sarili nila. So, dyan nga papasok yung may mga problema sa pag-iisip. Diba? Yung mga sinabi natin kanina, yung dun sa idiot, around 3 years old lang kasi yung mental or brain age nila, di ba? So, considered as children pa rin kahit na ilang taon na talaga sila. Then, sa imbecile, parang between 3 and 7 naman. So, considered pa rin daw sila as a child kahit na more than 18 years old sila as long as pasok sila dun sa classification na yan. Then, Section 5, acts of violence against women and their children. The crimes of violence against women and their children is committed through any of the following. So, makakasuhan ka ng violation ng 9262 kapag ginawa mo itong mga to. So, ayan nga, nag-cause ka ng physical harm dun sa babae or dun sa anak. O kaya naman, threatening to cause the woman, tinakot mo pa lang, no, kahit hindi mo pa sinaktan. O kaya naman, susubukan mo pa lang silang saktan. Violation na rin yan. O kaya naman, dinala mo daw yung bata or yung babae sa takot, no? Kumbaga, parang tinakot mo sila, nasasaktan mo na talaga sila. Halimbawa, inambaan mo na, mga ganon, no? So, letter E, attempting to compel or compelling the woman or her child to engage in conduct which the woman or her child has the right to desist from conduct which the woman has the right to engage in or attempting to restrict or restricting the woman's or her child's freedom. No? So, ibig sabihin, halimbawa, pinipilit mo yung babae o kaya yung anak niya na gumawa ng bagay na pwede naman nilang tanggihan. No? Pero nung tumatanggi sila, ayaw mo. Sasaktan mo sila kapag hindi sila sumunod. Ganon, di ba? O kaya naman, may gusto silang gawin pero pinipigilan mo silang gawin yung mga bagay na gusto nila. Okay? Then, this shall include but not limited to the following acts. So, ito rin yun. Threatening to deprive or actually depriving the woman or her child of custody to his or her family. No? So, tinatakot mo yung babae or yung
anak niya na hindi mo sila ipapakita dun sa kanilang mga magulang or hindi pabibisitahin ng mga kamag-anak, mga ganon. Then, depriving or threatening to deprive the woman or her children of financial support legally due to her or her family, or deliberately providing the woman's children insufficient financial support. No? So, halimbawa, tinatakot mo or pinagkaitan mo sila ng financial support. Okay? Na kung saan dapat legally ito, yung financial support na dapat nilang makuha, 5K. Pero ang pinapadala mo lang, for example, is 3,000 or 2,000. No? Then pangatlo, depriving or threatening to deprive the woman or her child of a legal right. Pinagkakaitan mo yung babae or yung anak niya ng mga karapatan nila. O kaya naman tinatakot mo sila, no, na hindi mo ibibigay yung karapatan nila na yon. Then next, preventing the woman in engaging in any legitimate profession. So sa economic abuse, yung nabanggit natin kanina. Then letter F, inflicting or threatening to inflict harm on oneself for the purpose of controlling her actions or decisions. So ito yung mga sad boy effect, no? Halimbawa, hindi nga yung babae yung sasaktan mo. Pero tinatakot mo sila na kapag hihiwalayan ka, anong gagawin mo? Magpapakamatay ka o sasaktan mo yung sarili mo. Okay? Then, causing or attempting to cause the woman or her child to engage. Nabanggit natin yan kanina. Letter H, engage in purposeful, knowing or reckless conduct personally or through another that alarms or causes substantial emotional or psychological distress to the woman. They shall include but not limited to the following acts, no? So magdudulot naman daw ng psychological distress dun sa babae or sa bata. So ito yung mga ginagawa mo, for example, stalking. So yung pagsunod-sunod, no? Kahit saan sila magpunta, sinusundan. Peering in the window or lingering outside the residence of the woman or her child, no? So ibig sabihin, halimbawa, hiwalay na kayo. Pero tuwing umaga, makikita ka dun sa labas ng bahay. Nag-aabang, pamasid-masid. No? May magtatanong ba, guys? May nag-open ng mic? Hello? Wala naman. Okay. Then next, o kaya naman, entering or remaining in the dwelling or on the property of the woman or her child against his or her will. So halimbawa, naghiwalay na kayo, di ba? Then, nag-separate na kayo ng bahay. Then, bigla kang pumasok doon, no? Nag-trespass ka doon sa pamamahay nung iyong dating asawa. O kaya naman, destroying the property and personal belongingness or inflicting harm to animals or pets of the woman or her child, no? So, yun nga, hiwalay kayo, for example. Then, pumunta ka doon sa bahay nila, sinira mo yung bahay. O kaya naman, pinatay mo yung mga alagang hayop, di ba? Then, last, engaging in any form of harassment or violence, no? So paghaharas, no, doon sa tao or pananakit, okay? Then letter I, causing mental or emotional anguish. So nandyan yung public ridicule, nabanggit na natin yan kanina, yung pamamahiya, repeated verbal and emotional abuse, pinagsasalitaan ng kung ano-ano, denial of financial support, hindi na nagsusustento, or custody of minor children of access to the woman's child or children, no? So hindi mo na halimbawa nasa iyo yung custody ng bata tapos hindi mo pinadalaw yung babae doon sa anak ninyo. Okay? So, yun yung mga gawain na pwede kang makasuhan ng violation ng 9262. Then section 14 tayo. Meron tayong tinatawag na barangay protection order, no? So halimbawa, yun nga, no, hiwalay na, then papunta-punta pa rin dun sa bahay. So pwede kang mag-ask ng protection order sa barangay, okay? So ang BPO daw refer to the protection order issued by the punong barangay ordering the perpetrator to desist from committing
such acts under Section 5, no? So, ibig sabihin, ito yung protection order na manggagaling sa barangay na kung saan inuutusan yung lalaki na dapat sumunod siya dun sa Section 5 na hindi niya dapat gagawin yon, no? Yung mga binanggit natin kanina. Then, letter A and B of this act, a punong barangay who receives application for a BPO shall issue the protection order to the applicant on the date of filing after ex parte determination of the basis of the application. So, if the punong barangay is unavailable to act on the application for a BPO, the application shall be acted upon by any available barangay kagawad. So, kung nandyan si barangay captain sa barangay, so siya ang mag-i-issue ng BPO. Pero kung sakali na wala si barangay captain, so kahit sinong barangay kagawad. Baka kasi mamaya urgent, 'di ba? Yung protection order. Tapos sabi sa barangay wala si kapitan 1 linggo kasi nag-vitamin C, no? So, ibig sabihin kahit sino sa mga barangay kagawad pwedeng mag-issue ng barangay protection order. Okay? And if the BPO is issued by a barangay kagawad, the order must be accompanied by an attestation by the barangay kagawad that the punong barangay was unavailable at the time for the issuance of the BPO, no? So kapag si barangay kagawad ang nag-issue ng BPO, kinakailangan lang may attachment letter na kung saan nakalagay doon na wala si barangay captain kaya siya yung pumirma, no? Or siya yung nag-issue. Then nakalagay din doon syempre kung ano yung dahilan kung bakit wala si barangay captain. Okay? Then BPO shall be effective for 15 days, no? So 15 days ang itatagal ng BPO na yan. Immediately after the issuance of an ex parte BPO, the punong barangay or barangay kagawad shall personally serve a copy of the same on the respondent or direct any barangay official to effect its personal service. So, ibig sabihin, halimbawa, nag-apply ka nga ng barangay protection order, then approved na dun sa barangay. So, ang mangyayari is, kinakailangan yung mismong mga barangay officials ang direct na magbibigay dun sa inireklamo, no? So, dun sa lalaki. Okay? So, para aware siya na may barangay protection order. Then, Section 15, temporary protection orders naman or yung TPO, refers to the protection order issued by the court, no? So, halimbawa, hindi sapat yung barangay protection order, no? So, TPO naman, sa court naman yan. Excuse lang guys, teka lang, wait lang. Okay, hello. TPO tayo. So sa TPO naman, ayan, issued by the court on the date of filing the application after ex parte determination that such order should be issued. Okay, so a court may grant in a TPO any, some, or all of the reliefs mentioned in this act and shall be effective for 30 days. No? So hanggang 30 days naman ang TPO. The court shall schedule a hearing. Teka nga lang ulit guys, na may tumatawag lang.